Ang pambata ng liwanag, isang gusali ng salamin at bakal na sumisikat sa kalangitan ng Quezon City, ay tila isang bantayog sa modernong medisina. Ang mga pasilidad nito'y walang kaparis, makintab na sahig na naglalarawan ng kumikinang na mga fluorescent light, mga steril na pader na pininturahan ng banayad na kulay puti at asul, at ang nakapanginginig na tahimik na bulong ng mga air conditioning unit. Ngunit sa likod ng lahat ng kakinangan at kahusayan, may isang lamig na sumasalubong sa kaluluwa. Isang paghihiwalay na mas malalim pa sa mga pader na gawa sa konkreto. Sa kabila ng pangalan nitong liwanag, tila ba may bahagi ng ospital na nananatili sa dilim, lalo na para sa mga pusong naghahanap ng pag-asa. Sa ika-4 na palapag, sa isang eksklusibong silid VIP na tila nakahiwalay mula sa lahat, nakahiga si Tala Alcaraz. 6 na taong gulang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng karunungan at kalungkutan na hindi nababagay sa kanyang murang edad. Ang kanyang balat, na minsan ay may kulay rosas na sigla, ay ngayoy maputla, halos transparent, na nagpapakita ng mga ugat sa kanyang pulso. Isang bihirang neurological syndrome ang bumihag sa kanya, nag-iwan sa kanya ng kakayahang makarinig at makakita. Ngunit pinagkaitan siya ng kakayahang magsalita at igalaw ang kanyang mga paa at kamay. Ang silid ay puno ng mamahaling laruan, mga manika na nakadamit prinsesa, mga robot na kumikinang, mga makukulay na aklat. Ngunit lahat ay nakaimbak, walang ginalaw, mga tahimik na testigo sa isang kabataang nanakaw. Ang hangin ay mabigat sa tahimik na pagdurusa at sa bawat paghinga, tila nararamdaman ang bigat ng 4 na taong kawalan ng boses. Si Dr. Sacom Miguel Alcaraz, ang kanyang ama, isang makapangyarihang negosyante na ang pangalan ay nagbubukas ng maraming pinto, ay madalas na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa abot tanaw ng syudad, ngunit ang kanyang mga mata ay walang nakikita, kundi ang kawalan ng kakayahan ng kanyang kayamanan na bilhin ang paggaling ng kanyang nag-iisang anak. Ang sakit ay hindi pumipili ng mayaman o mahirap. Ang bawat ekspertong dumating, bawat terapiya na sinubukan, bawat pag-asa na bumangon ay unti-unting namamatay, naiwan lamang ang mapait na lasa ng pagkabigo. Ang mga doktor ay gumamit ng malalim na mga termino, nagpaliwanag ng mga komplikasyon, ngunit ang konklusyon ay pareho, walang kumpletong paggaling. Ang mga salitang iyon ay naging eko sa kanyang isipan, isang sumpa na bumabalot sa bawat hininga. Sa kabilang dulo ng syudad, sa mataong tondo na puno ng buhay at ingay, nabuhay si Diego. 10 taong gulang, payat ang katawan, ngunit may mga matang nagliliwanag sa katalinuhan at kabutihan. Ang kanyang damit ay simple, manipis, at medyo luma, ngunit malinis at maayos. Ang buhay sa tondo ay nagturo sa kanya ng tigas ng loob, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling malambot, bukas sa pag-unawa. Siya ang apo ni Lola Corazon, isang yaya ng komunidad na ang pangalan ay naging isang alamat sa kanilang lugar. Si Lola Corazon, na ngayon ay nasa kabilang buhay na, ay hindi isang doktor na may formal na edukasyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay may taglay na kakaibang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pagmamahal. Dala ni Diego ang isang lumang kwaderno. Ang pabalat nito ay gawa sa kayumangging balat na punit-punit na sa gilid. At ang mga pahina nito'y dilaw na dahil sa panahon. Ito ang pamana ng puso, ang mga sulat kamay ni Lola Corazon. Sa loob nito, nakasulat ang kanyang mga pananaw, ang kanyang mga pamamaraan ng pagpapagaling na nakasentro sa pagmamahal, pasensya at koneksyon ng damdamin. May mga guhit ng mga bulaklak, mga simpleng tula, at mga kwento ng mga bata na muling nakahanap ng pag-asa sa kanyang pangangalaga. Hindi lang katawan ng may sakit, apo, madalas na sabihin ni Lola Corazon habang hinahaplos ang buhok ni Diego. Ang kaluluwa at puso rin ay kailangan ng paghilom. Makinig ka sa puso, doon mo makikita ang tunay na lunas. Ang mga salitang iyon
ay naging gabay ni Diego, isang ilaw sa kanyang puso. Narinig ni Diego ang kwento ni Tala mula sa mga kapitbahay na nagtatrabaho sa Quezon City. Isang batang babae, mayaman, ngunit walang pag-asa. Ang mga salitang iyon ay bumagabag sa kanya. Naalala niya ang mga kwento ni Lola Corazon tungkol sa mga bata na naligaw at kung paano sila muling natagpuan sa pamamagitan ng pagmamahal. May isang malakas na paghimok sa kanyang kalooban na bumisita kay Tala. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may kailangan siyang gawin. Nagtungo si Diego sa pambata ng liwanag. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nawawala sa malaking gusali. Ang mga gwardya sa lobby ay pinigil siya. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa sa isang bata na nakadamit karaniwan sa isang ospital ng mga mayayaman. Ngunit si Diego, sa kanyang kakaibang pagtitig na puno ng kabutihan, ay nagpatuloy. Gusto ko lang pong bisitahin ang batang may sakit, si Tala. Sabi niya sa isang gwardya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. May ipinadala po sa akin ng lola ko. Sa ika-4 na palapag, isang yaya na nagngangalang Maya na bagong lipat sa ospital ang nakakita kay Diego na nakaupo sa sahig sa labas ng silid ni Tala. May hawak na lumang kwaderno. Bata, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay banayad. Gusto ko lang pong makita si Tala, Ate Yaya, sagot ni Diego. Tumayo at nagpakita ng ngiti na walang halong kaplastikan. Sabi po ng lola ko, kailangan niya ng kasama. Ikinuwento niya ang tungkol kay Lola Corazon, ang kanyang pamana ng puso, at kung paano siya nagpapagaling ng mga bata gamit ang pagmamahal. May isang bagay sa mga mata ni Diego, isang sinseridad na mahirap baliwalain. Si Maya, na nasa kanyang huling bahagi ng 20s, ay naramdaman ng isang kakaibang paghimok. Siya mismo ay nagmula sa probinsya, at ang mga kwento ni Lola Corazon ay nagpaalala sa kanya ng mga manghihilot sa kanilang lugar. Hindi ka pwedeng pumasok ng walang permiso. Paliwanag ni Maya, subalit ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-aalangan. Baka pagalitan ako. Kahit 5 minuto lang po, Ate Yaya. Pakiusap ni Diego, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Magbabasa lang po ako sa kanya. Sabi po ng lola ko, ang mga kwento ay nagpapagaling. Nag-alinlangan si Maya. Ang protocol ay mahigpit, ngunit ang mukha ni Tala, na nakita niya sa loob ng 4 na taon, ay tila humihingi ng anumang pagbabago sa kanyang tahimik na mundo. At ang batang ito, si Diego, ay tila kakaiba. Sa isang mabilis na desisyon na labag sa kanyang pagsasanay ngunit alinsunod sa kanyang puso, sinabi ni Maya, sige, 5 minuto lang. Walang ingay at huwag mong gagalawin ang kahit ano. Pumasok si Diego sa silid ni Tala. Ang katahimikan ay nakabibingi. Si Tala ay nakahiga, nakatingin sa kisame, ang kanyang mga mata ay blangko. Ang mamahaling kagamitan sa paligid ay nagpapadama ng higit na lamig. Lumapit si Diego sa gilid ng kama, umupo sa maliit na upuan na gawa sa kahoy at nagsimulang magsalita. Kumusta, Tala? Ako nga pala si Diego. Ipinadala ako ni Lola Corazon. Ang kanyang boses ay malumanay, parang bulong at puno ng pagkakaibigan. Hindi niya nilait o kinawawa si Tala. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang araw sa Tondo. Ang mga makukulay na kites na lumilipad sa kalangitan. Ang masarap na lugaw na niluto ng kanyang nanay. Nagkwento siya tungkol kay Lola Corazon, kung paano nito itinuro sa kanya ang iba't ibang laro, ang mga tula na sinulat nito para sa mga bata. Sabi ni Lola Corazon, ang bawat bata ay mayroong espesyal na boses sa loob ng kanilang puso. Minsan, kailangan lang natin ng kaunting tulong para mahanap ito. Bulong ni Diego habang dahan-dahang binuksan ang pamana ng puso. Hinalikan niya ang lumang pahina at nagsimulang magbasa. Narito ang sinulat niya para sa isang batang katulad mo, Tala. Binasa ni Diego. Sa kanyang malumanay na tinig,
ang isang sipi mula sa kwaderno ni Lola Corazon. Ang mga bituin ay nagtatago sa dilim, ngunit hindi sila nawawala. Naghihintay lamang sila ng tamang oras upang muling suminag. Ganoon din ang puso ng isang bata. Minsan, ito'y natatakpan ng lungkot o sakit, ngunit ang init ng pagmamahal ay kayang tunawin ang anumang harang. Ang kapangyarihan ng pusong nagmamahal ay kayang gisingin ang isang kaluluwang natutulog at ibalik ang liwanag na minsan ay nawala. Sa sandaling binasa ni Diego ang huling salita, may nangyari. Isang maliit na ingay, isang maliit, halos hindi marinig na tunog na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng lalamunan ni Tala. Hindi ito isang ubo, hindi isang buntong hininga. Ito ay isang tunog ng pagluha, isang tutut na lumabas, basag at hindi perpekto, ngunit nagawa. Sa loob ng 4 na taon ng kumpletong katahimikan, ang tinig ni Tala ay muling nagparamdam. Nakita ni Maya na nagbabantay sa labas ng silid sa pamamagitan ng salamin ang pagbabago sa ekspresyon ni Tala. Isang bahagyang pagkirot sa kanyang mga labi, isang kisap mata. Agad niyang tinawag si Dr. Alcaraz na nagkataong naglalakad sa bulwagan kasama ang ilang doktor. Pumasok si Dr. Alcaraz, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa hindi maipaliwanag na pangamba at pag-asa. Nakita niya si Diego na nakaupo sa tabi ni Tala at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang anak. Ang mga mata ni Tala ay nakatingin kay Diego at ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Pagkatapos, sa isang hirap na paglabas ng hininga, isang tunog ang lumabas, basag ngunit malinaw sa silid. Mama. Ang salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa lahat. Si Dr. Alcaraz ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Tala? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Si Maya ay napaiyak, habang ang mga kasamang doktor ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkabigla. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na nabuwag ng presensya ni Dr. Daniel Soriano, ang pinuno ng pediatric neurology. Si Dr. Soriano ay isang taong may kapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng husay sa medisina. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkayamot sa kaguluhan. Anong nangyayari dito? Tanong ni Dr. Soriano. Ang kanyang tinig ay matatag. Doktor, si Tala po. Nagsalita po siya. Pautal na sabi ni Maya, naturo kay Diego. Tiningnan ni Dr. Soriano si Diego. Pagkatapos ay si Tala. Lumapit siya at sinuri ang bata. Isang random reflex lamang yan. Sabi niya, ang kanyang tinig ay walang bahid ng damdamin. Isang hindi sinasadyang paggalaw ng vocal cords. Hindi ito nangangahulugan ng anumang paggaling. Marahil ay na-stimulate lang ng ingay o pagbabago sa kapaligiran. Tinaasan niya ng kilay si Diego. At sino ang batang ito? At bakit siya nandito? Doc, narinig ko po mismo? Pilit ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na hindi niya magawang itago. Narinig kong sinabi niya, Mama, Miguel, maintindihan ko ang iyong pag-asa, ngunit kailangan nating manatili sa siyensya. Pilit ni Dr. Soriano. Ang kanyang tono ay may halong condescension. Ang mga kaso tulad ni Tala ay mahirap. Ang mga emosyonal na reaksyon o random na tunog ay hindi basehan ng medikal na paggaling. Maaring isang kakaibang pagtaas lamang ng adrenaline ang nagdulot niyan. Ang mga salita ni Dr. Soriano ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nagliliyab na pag-asa ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang puso ay naghahati sa pagitan ng lohika ng medisina at ang hindi maipaliwanag na pag-asa na biglang sumibol. Hindi niya maintindihan, ngunit may isang bagay sa paraan ng pakikipag-ugnayan ni Diego kay Tala na tila nakapukaw ng isang bagay na lampas sa kaalaman ng medisina. Sa loob ng kanyang puso, sa kabila ng pagdududa, isang buto ng pag-asa ang naitanim. Ito ay maliit, halos hindi nakikita,
ngunit ito ay naroroon at hindi ito madaling mamatay. Si Diego, sa isang gilid, ay nakatingin sa kanyang pamana ng puso. Ang kanyang puso ay napuno ng tahimik na pananampalataya. Alam niya sa kanyang sarili na hindi ito isang pagkakataon. Ito ay simula pa lamang. Ang kaguluhan na nilikha ng nag-iisang salita ni Tala, ang salitang mama, ay kumalat sa mga pasilyo ng pambata ng liwanag na parang isang lihim na hangin. Ngunit para kay Dr. Daniel Soriano, ito ay isang nakakainis na gulo. Kinabukasan, ang kanyang presensya ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang kanyang unipormeng puti ay tila nagsisilbing baluti laban sa anumang pagdududa. Ang tanggapan niya, na napuno ng mga diploma at parangal, ay sumasalamin sa kanyang katayuan at ang dogma na pinaniniwalaan niya. Ang medisina ay isang agham na pinamumunuan ng mga datos at pruweba at walang puwang para sa mga kwento ng himala o mga alternative healing na walang matibay na pundasyon. Hindi natin maaring hayaan ang mga ganitong klaseng insidente, Miguel. Ani Dr. Soriano kay Dr. Alcaraz, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Habang naglalakad sila sa isang pasilyo na halos walang tao. Ang batang yon, si Diego, ay hindi dapat nasa loob ng ating ospital. Walang kaalam-alam sa protocol, walang proper identification, at lalong walang medikal na pagsasanay. Panganib siya sa kalusugan at seguridad ng pasyente. Si Dr. Alcaraz, na ang isip ay ligaw pa rin sa alaala ng tinig ni Tala, ay naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Ngunit Daniel, narinig mo naman, isang pagkakataon lang yon, Miguel. Maaaring isang spontaneous vocalization na nangyayari sa mga pasyenteng may ganitong kondisyon. Putol ni Dr. Soriano. Ang kanyang kilay ay nakakunot. Bilang pinuno ng pediatric neurology, responsibilidad kong protektahan ang reputasyon ng ospital at ang kapakanan ng mga pasyente nito mula sa mga hindi na be-verify na pamamaraan. Hindi natin pwedeng i-base ang paggamot sa mga lumang paniniwala o pamana ng puso na walang scientific backing. Ang mga salita ni Dr. Soriano ay matalim at tila sinisira ang kakaibang pag-asa na sumibol sa puso ni Dr. Alcaraz. Alam niya na may punto si Soriano. Ang mga tao ng pag-aaral, ang milyon-milyong ginastos sa paggamot ni Tala ay pawang nakasalig sa agham. Ngunit paano ipapaliwanag ang maliit na tunog na yon? Ang pagbabago sa mga mata ni Tala nang makita si Diego. Ito ay isang medical institution, Miguel. Hindi ito isang perya para sa mga mangkukulam. Patuloy ni Dr. Soriano. Ang kanyang boses ay tila bumaba ng isang tono, mas nagbabanta. Ang mga alternative healers na ito ay kadalasang nagpapanggap lamang upang manggulo sa mga pamilya na nasa desperadong kalagayan. Maaari silang magdulot ng seryosong pinsala. Kailangan nating pigilan ito bago pa lumala. Ang huling babala ni Dr. Soriano ay tumatak sa isipan ni Dr. Alcaraz. Ngunit sa kabila ng lohika, may isang bagay sa kanyang loobang tumutol. Ang desperasyon ng isang ama ay mas malakas kaysa sa anumang agham at ang pag-asang biglaang sumilay ay mahirap patayin. Samantala, si Diego na pinalayas na sa ospital ay hindi sumuko. Ang mga salita ni Dr. Soriano ay parang hangin lang sa kanya. Ang lola ko ay hindi mangkukulam. Bulong niya sa sarili habang umuupo sa isang bangko sa labas ng ospital, hawak ang pamana ng puso. Alam niya na si Lola Corazon ay palaging may tamang salita para sa mga bata. At para kay Tala, sigurado siyang may solusyon din. Hindi niya kinalimutan ang sinabi ni Lola Corazon. Kung ang pinto ay sarado, hanapin mo ang bintana. Kung ang bintana ay sarado, hanapin mo ang kanyang puso. Ang pagmamahal ay palaging makakahanap ng daan. Kinabukasan, si Diego ay bumalik sa ospital. Ngunit hindi na siya pumasok sa loob. Sa halip, hinintay niya si Dr. Alcaraz sa labas ng gusali, sa parking area. Matagal siyang naghintay. Ang kanyang maliliit na mata ay nakabantay.
Nang makita niya ang sasakyan ni Dr. Alcaraz, mabilis siyang lumapit. "Sir, Dr. Alcaraz!" Tawag niya habang tumatakbo. Nagulat si Dr. Alcaraz na makita si Diego, ngunit hindi niya ito pinagalitan. May bahagi sa kanya na gusto pang marinig ang sinasabi ng bata. "Diego, anong ginagawa mo dito?" "Sir, tungkol po kay Tala," ani Diego, humihinga ng malalim. "Hindi po aksidente ang nangyari kahapon. Sabi po ng lola ko, ang puso ng isang bata ay parang hardin. Kailangan po ng pagmamahal at pag-aalaga para muling bumukas ang mga bulaklak nito." Ipinakita ni Diego ang pamana ng puso kay Dr. Alcaraz. "Ang lola ko po ay nakatulong sa maraming bata na akala ay wala ng pag-asa. Hindi lang po sa katawan ang sakit ni Tala, kundi pati na rin sa puso niya. Kailangan po niya ng nararamdaman, ng pagmamahal na magpapagising sa kanya." Pinakinggan ni Dr. Alcaraz ang bata. Sa bawat salita ni Diego, tila may isang bintana na bumubukas sa kanyang isipan. Ang lohika ng medisina ay nagsasabi na baliwalain ang lahat, ngunit ang puso ng isang ama ay nagnanais na maniwala. "Paano mo nasisigurong makakatulong ang lola mo?" tanong ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. "Dahil po ang lola ko ay nakikinig sa puso, sir," sagot ni Diego. Sabi niya, ang bawat bata ay may kakaibang musika sa loob niya at kung minsan, kailangan lang ng tamang tugtog para muling marinig. Si Tala po ay hindi lang kailangan ng gamot, kundi ng pagmamahal na magpaparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Ang mga salita ni Diego ay tumagos kay Dr. Alcaraz. Sa isang sandali, parang nakikita niya si Lola Corazon, ang babaeng nakakatulong sa mga bata. Ngunit ang kanyang pagdududa ay naroon pa rin. "Hindi ko alam, Diego. Mahigpit ang ospital sa mga ganitong bagay at si Dr. Soriano." "Sir, bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Kahit hindi po ako pumasok. Gusto ko lang po siyang kausapin. Kahit sa labas lang ng pinto." Pakiusap ni Diego. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ngunit may matinding pag-asa. Samantala, sa isang bagong pasilidad ng pambata ng liwanag, isang bagong mukha ang nagsimulang magbigay ng liwanag. Ito si Dr. Sofia Zamora, isang batang pediatrician na kakalipat pa lamang sa ospital. Si Dr. Zamora ay may kakaibang aura. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit puno ng habag, at ang kanyang ngiti ay nakakagaan ng loob. Hindi siya katulad ng ibang mga doktor na tila nalulunod sa protocol at sistema. Siya ay mayroong pagka-open-minded na bihira sa mga medical na profesional. Si Dr. Zamora ay nagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa at nagkaroon ng malalim na interes sa integrative medicine, isang larangan na pinagsasama ang modernong siyensya at ang mga holistic na pamamaraan ng pagpapagaling. Naniniwala siya na ang emosyon at kalusugan ng isip ay may malaking papel sa physical well-being ng isang tao. Siya ay palaging naghahanap ng mga kaso na maaaring patunayan ang kanyang paniniwala. Narinig niya ang bulungan tungkol sa himala ni Tala at ang batang lalaki mula Tondo. Sa una, inakala niyang isa lang itong tsismis. Ngunit nang marinig niya ang pagkapilit ni Dr. Soriano na i-dismiss ang insidente, mas lalong nagkaroon siya ng interes. May isang kakaibang pakiramdam sa kanya na may mas malalim sa likod ng kwentong yon. "Narinig ko ang tungkol sa batang nagsalita pagkatapos makarinig ng kwento," sabi ni Dr. Zamora sa isang kasamahan habang naglalakad sa pasilyo. "At ang bata mula Tondo na pinalayas, medyo kakaiba, hindi ba?" Ang kasamahan ay umiling. Ayaw ni Dr. Soriano ang mga ganyang bagay. Baka kung anong klaseng pamamaraan pa ang gamitin. Pero kung nakatulong, hindi ba dapat nating tingnan? Tanong ni Dr. Zamora. Ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Kung mayroong anumang pag-asa, kahit maliit, hindi ba't obligasyon natin na tuklasin ito? Hindi nagtagal. Nakita ni Dr. Zamora si Diego na nakaupo sa labas ng ospital. Malungkot na nakatingin sa kanyang lumang kwaderno. Lumapit siya. Ang kanyang ngiti ay nakakapanatag.
Ikaw ba si Diego? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing. Nag-angat ng tingin si Diego, nagulat. Opo, ako po si Diego. Ako si Dr. Zamora. Narinig ko ang tungkol sa iyo at kay Tala. Sabi niya, gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa pamana ng puso mo. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Walang pag-aalinlangan. Ibinahagi ni Diego ang mga kwento ni Lola Corazon, ang mga prinsipyo ng pagmamahal at pag-unawa na nakasulat sa lumang kwaderno. Habang nakikinig si Dr. Zamora, unti-unting lumitaw ang isang pagkaunawa sa kanyang mukha. Ang mga pamamaraan ni Lola Corazon, bagaman simple, ay naglalaman ng mga prinsipyo na kahawig ng mga teorya ng yumaong Dr. Elena Sikat, ang kanyang sariling ina. Si Dr. Elena Sikat ay isang matapang na tagapagtaguyod ng emotional healing at holistic medicine noong panahon na ang sistemang medikal ay mas konserbatibo. Ang kanyang mga pananaliksik ay madalas na ibinasura, tinawag na unscientific at soft science. Dahil dito, hindi siya kailanman lubos na tinanggap ng malaking bahagi ng komunidad ng medisina. Ang pamana ng puso ay tila ang nawawalang piraso sa palaisipan na sinimula ng kanyang ina. Ang mga sulat ni Lola Corazon, para silang eko ng mga sinasabi ng mama ko, bulong ni Dr. Zamora. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Naniniwala siya na ang pagmamahal at koneksyon ay maaaring maging pinakamabisang gamot. Alam ni Dr. Zamora na si Diego ang susi. Ang bata ay may natural na kakayahang kumonekta sa mga tao, lalo na sa mga bata na nahihirapan. Ang kanyang puso ay purong-puro. Hindi pa nahawakan ng cynicism ng mundo. Diego, kung tutulungan kitang makabalik sa loob ng ospital, makakatulong ka ba kay Tala? Tanong ni Dr. Zamora. Ang kanyang tinig ay may matibay na determinasyon. Nagliwanag ang mukha ni Diego. Opo, Doc. Gagawin ko po ang lahat. Si Dr. Zamora ay humarap sa isang matigas na laban. Kailangan niyang kumbinsihin si Dr. Alcaraz na nasa ilalim ng impluwensya ni Dr. Soriano. At lalong-lalo na, kailangan niyang harapin ang mismong si Dr. Soriano at ang kanyang matibay na paninindigan sa tradisyonal na medisina. Ngunit meron siyang pag-asa, isang pag-asa na hindi niya magawang baliwalain. Ito ay hindi lamang tungkol kay Tala, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng legacy ng kanyang ina. Sa tulong at suporta ni Dr. Zamora, nakakuha si Diego ng permiso na makipag-ugnayan kay Tala. Bagaman limitado at may mahigpit na pagbabantay. Sa una, sa pamamagitan ng salamin sa pinto. Pagkatapos ay sa video call at kalaunan, sa isang silid na may espesyal na monitor. Sa bawat session, binabasa ni Diego ang mga kwento mula sa pamana ng puso. Kinakanta ang mga lumang kundiman na itinuro ni Lola Corazon at kinukwentuhan si Tala tungkol sa mga simpleng kaganapan sa tondo, ang mga laro ng patintero, ang mga bata na nagpapalipad ng saranggola, ang halimuyak ng umuusok na pandesal. Sa bawat kwento, sa bawat himig, may pagbabago kay Tala. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay unti-unting nagkaroon ng kislap. Minsan, makikita ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi, na parang isang sinag ng araw na dumaan sa mga ulap. Sa isang pagkakataon, habang binabasa ni Diego ang isang kwento tungkol sa isang ibon na lumipad, nakita ni Dr. Zamora ang mga daliri ni Tala na bahagyang gumalaw, isang maliit na pagtatangka na kumilos, na parang gusto nitong lumipad. Tala, tandaan mo ang sinabi ni Lola Corazon, walang ibon na hindi makakalipad kung may pangarap sa puso. Ani Diego, habang ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang mga pagbabagong ito ay hindi napapansin. Si Dr. Alcaraz, na regular na sumusubaybay sa mga session, ay nagsimulang makaramdam ng isang kakaibang pag-asa. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting natutunaw. Kung dati nangingibabaw ang lohika ng siyensya sa kanyang isipan, ngayon ay unti-unti na itong nababalanse ng emosyon at pag-asa.
Ang nakikitang pag-unlad ni Tala ay mas nakakumbinsi kaysa sa anumang argumento ni Dr. Soriano. Isang hapon, habang nagbabasa si Diego tungkol sa isang bulaklak na muling namulaklak pagkatapos ng mahabang tagtuyot, ngumiti si Tala. Isang malawak at totoo na ngiti, hindi isang kislap lamang. At pagkatapos, sa isa pang pagtatangka, iniabot niya ang kanyang maliit na daliri patungo sa monitor na parang gustong hawakan si Diego. Napanood ito ni Dr. Alcaraz mula sa isang sulok ng silid. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sa loob ng 4 na taon, ito ang unang pagkakataong nakita niya ang kanyang anak na nagpakita ng ganitong reaksyon. Siya, na dating naniniwala lamang sa agham, ay ngayon ay handang maniwala sa isang bagay na lampas sa kanyang pag-unawa. Si Diego, ang batang mula sa tondo, ang nagturo sa kanya na ang pag-asa ay maaring matagpuan sa pinakasimpleng lugar. Sa pinakamaliit na kilos ng pagmamahal. Ang pagbabago kay Dr. Alcaraz ay naging mahalaga. Lumapit siya kay Dr. Zamora. "Sofia, salamat," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapasalamat. "Salamat sa paniniwala mo. Marahil ay may pag-asa pa para kay Tala." "May pag-asa palagi, Dr. Alcaraz," sagot ni Dr. Zamora. Ang kanyang ngiti ay mas naging maliwanag. "Kailangan lang nating hanapin ito sa tamang lugar at sa tamang puso." Sa gitna ng mga steril na pasilidad ng Pambata ng Liwanag, isang bagong laban ang nagsimula. Hindi laban sa sakit lamang, kundi laban sa sistema, laban sa pagdududa, at laban sa isang konserbatibong paniniwala na ang medisina ay tanging agham lamang. At sa gitna ng lahat, isang batang lalaki na may lumang kwaderno at isang batang babae na nagsimulang muling bumalik sa buhay ang naging simbolo ng pag-asa. Ang huling ilang araw ay parang isang panaginip na unti-unting nagiging makatotohanan sa loob ng Pambata ng Liwanag. Ang boses ni Tala, ang kislap sa kanyang mga mata, ang unti-unting paggalaw ng kanyang mga daliri. Ang lahat ng ito ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa kay Dr. Alcaraz, kundi pati na rin ng isang matinding katanungan sa isip ni Dr. Sofia Zamora. Ang mga pamamaraan ni Diego na nakasentro sa pagmamahal at koneksyon ng damdamin ay tila may kapangyarihan na lumampas sa mga tradisyonal na gamot na kanilang inialay sa loob ng 4 na taon. Ngunit sa likod ng bawat pag-unlad, mayroong isang anino na sumisibol, ang pagtanggi at pagbabawal ni Dr. Soriano. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na sesyon ni Diego kay Tala, kung saan ang bata ay nagpakita ng mas malinaw na ngiti at mas matatag na paggalaw ng kamay. Nag-usap si Dr. Zamora at Diego sa isang tahimik na sulok ng lounge ng ospital. Hawak-hawak pa rin ni Diego ang kanyang pamananang puso, ang lumang kwaderno na tila isang kayamanan. "Diego, napakalaki ng tulong mo kay Tala," sabi ni Dr. Zamora. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang mga paraan ni Lola Corazon para itong nakapagbigay ng buhay sa kanya. Yumuko si Diego. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. "Sabi po kasi ni Lola, Doc, hindi po pwedeng ibilanggo ang pag-asa sa sakit. Ang puso po ng tao, lalo na ng bata, ay may sariling paraan para lumaban. Kailangan lang po ng tamang paghilot." Inilapag niya ang kwaderno sa mesa at marahan itong binuksan. Ang mga pahina ay dilaw na, may mga bahid ng lumang tinta, at mayroon ding mga drawing ng mga bulaklak at mga bata na may malalaking ang ngiti. Marami po siyang isinulat dito, para po sa lahat ng uri ng sakit, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa loob. Habang magkasama silang nagbabasa, lumalalim ang pag-unawa ni Dr. Zamora sa pilosopiya ni Lola Corazon. Hindi ito simpleng folk medicine o mga pamahiin. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao, sa kahalagahan ng pagmamahal, ng pagdinig sa boses ng puso, at ng kapangyarihan ng pag-asa.
Mayroong isang tiyak na pagmamahal at pag-aaruga sa bawat salitang nakasulat sa kwaderno. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng isang babae na hindi nagtapos ng medisina sa formal na paraan, ngunit may puso na mas malalim ang pag-unawa kaysa sa karamihan ng mga doktor na nakilala niya. "Tingnan po ninyo ito, Doc," sabi ni Diego. Itinuro ang isang pahina na mayroong sulat kamay na bahagyang lumabo. Ito po ang sinulat niya tungkol sa isang bata na halos katulad ni Tala. Hindi rin daw po makagalaw at makapagsalita, pero naibalik po niya ang buhay nito. Sinundan ni Dr. Zamora ang daliri ni Diego. Ang sulat kamay ni Lola Corazon ay tila nagbago sa bahaging yon. Mas mabilis, mas tila nagmamadali. Nagsimula siyang basahin ang nakasulat at ang bawat salita ay tila nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Ang bata ay tila nawalan ng sarili sa loob ng kanyang katawan. Sabi ng mga doktor, wala ng pag-asa, ngunit narinig ko ang kanyang puso. May malalim na takot at kalungkutan doon, ngunit mayroon ding liwanag. Ang mga tala ay nagsasabi na ang tunay na sakit ay hindi lamang ang hindi nakikita sa mata, kundi ang hindi naririnig ng puso. Nagpatuloy si Dr. Zamora sa pagbasa. Ang kanyang puso ay kumalabog. May isang pagkakataon na ibigay sa akin ang mga unang papel ng bata. Mga papel na tila pinilit na itago. May mga pagbabago. Nakita ko ang takot sa mga mata ng isang doktor na pinili ang madaling daan sa halip na ang tama. Ang mga datos ay pwedeng baluktutin, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nawawala. Ito ay tulad ng binhi na naghihintay lang ng tamang lupa para tumubo. Ang bata ay may pag-asa. Ang takot ng isang tao ay hindi dapat maging bilanggo ng isa pa. Napatigil si Dr. Zamora. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Mga papeles na tila pinilit na itago, isang doktor na natatakot, mga datos na pwedeng baluktutin, bulong niya. Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang ina, si Dr. Elena Sikat, ay palaging nagbabala laban sa mga ganitong klaseng cover-up sa medisina, lalo na kapag nasasangkot ang personal na reputasyon. Ito ang dahilan kung bakit madalas siyang tinataboy ng sistema. "Anong ibig sabihin niyan, Doc?" tanong ni Diego, na hindi lubos na naiintindihan ang bigat ng mga salita. "Ibig sabihin nito, Diego," sabi ni Dr. Zamora. Ang kanyang boses ay tila manipis sa damdamin. May posibleng malalim na katotohanan na itinatago sa kaso ni Tala. Ito ay higit pa sa simpleng walang pag-asa. Ang kanyang isip ay naglakbay. Kung totoo ang sinulat ni Lola Corazon, kung mayroong isang doktor na natakot at nagtago ng impormasyon, ang buhay ni Tala ay naging biktima hindi lamang ng sakit, kundi pati na rin ng kasinungalingan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Ang hinala ay nagiging matibay na pakiramdam. Ang ospital na ito, na tila moderno at walang bahid, ay maaring may sariling mga anino. Ang mga lumang file, ang mga nakalimutang kaso, iyon ang kanyang kailangan. Alam niya na ang mga ganitong klaseng impormasyon ay hindi basta-basta itinatapon, itinatago o inilalagay sa isang lugar na mahirap hanapin. Kinabukasan ng gabi, habang ang karamihan ng mga tauhan ng ospital ay tapos na sa kanilang shift at ang mga pasilyo ay tahimik na, si Dr. Zamora ay naghanda. Hindi ito bahagi ng kanyang protocol, hindi ito bahagi ng kanyang opisina. Ito ay isang misyon para sa katotohanan. Isinuot niya ang kanyang doctor's coat na tila isang baluti laban sa takot na nararamdaman niya. Dinala niya ang kanyang flashlight at ang kanyang phone at nagtungo sa lumang bahagi ng pambata ng liwanag, ang lugar kung saan nakaimbak ang mga lumang record ng pasyente. Ang lumang archive ay isang stark contrast sa makintab at modernong mga pasilidad ng ospital. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alikabok at lumang papel. Ang mga ilaw ay madilim, may mga patay na bombilya, at ang mga estante ay puno ng milyon-milyong folder.
nakahilera na parang mga sundalo na naiwan sa digmaan. Ang mga file ay nakakolekta ng alikabok sa loob ng maraming taon. Ang kanilang mga pamagat ay halos hindi na mabasa. Ito ay isang libingan ng mga nakalimutang kwento, ng mga nakaraang sakit at ng mga nakaraan na pag-asa. Sa bawat paghakbang ni Dr. Zamora, may ingay ang kanyang sapatos. Tila nagbibigay ng babala sa bawat anino na nagtatago sa sulok. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niya na ang kanyang ginagawa ay labag sa regulasyon. Maaari siyang maparusahan o mawala ng lisensya. Ngunit ang imahe ni Tala, ang kislap sa kanyang mga mata, ang unti-unting pagbabalik ng kanyang pag-asa, ang lahat ng ito ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Para kay Tala at para sa mama, bulong niya sa sarili habang sinisimulang hanapin ang mga file. Inabot niya ang mga lumang folder. Ang bawat isa ay tila nagtatago ng sariling misteryo. Ang kanyang mga kamay ay marumi sa alikabok at ang kanyang ilong ay nangangati. Oras ang lumipas, ang bawat segundo ay tila isang oras. Lumalalim ang kanyang pagkabigo. Maraming file, ngunit wala siyang makita na naglalaman ng pangalan ni Tala Alcaraz sa mga lumang archive. Posible bang sinadya itong itago ng mas maingat? Nasa punto na siya ng pagsuko nang biglang may nakita siyang isang serye ng mga file na nakatago sa likod ng isang sirang cabinet. Hindi ito nakahilera ng maayos tulad ng iba. Tila sinadya itong ilagay doon para hindi madaling mahanap. Sa isang maliit na folder na nakatago sa likod ng isang stack ng mga lumang x-ray, may nakita siyang pangalan, Alcaraz, Tala. Ang kanyang puso ay lumundag. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder na parang ito ay gawa sa marupok na salamin. Ang file ay manipis, tila may nawawala. Ngunit sa loob, may nakita siyang isang papel na tila sinadya na ipitin sa pinakailalim ng folder. Ito ay isang kopya ng unang resulta ng MRI ni Tala na may petsa 4 na taon na ang nakakaraan. Ang papel ay bahagyang gusot at may marka ng tubig, tila dumaan sa matinding pagtatago. Ang kanyang mga mata ay sinimulang suriin ang mga detalye. MRI, brain damage, cerebral palsy. Lahat ng ito ay pamilyar, ngunit sa ilalim ng mga detalyeng ito, mayroong isang sipi na tila hindi niya nakita sa opisyal na record ng ospital. Ang sipi ay nagsasabi tungkol sa potensyal para sa paggaling sa pamamagitan ng agresibong physical therapy at neurological rehabilitation, lalo na kung maagang sisimulan. Ang kanyang hininga ay huminto. Agresibong physical therapy, neurological rehabilitation. Sa opisyal na record, nakasulat na ang pinsala sa utak ni Tala ay permanent at hindi na pwedeng balikan at walang pag-asa para sa kumpletong paggaling. Ang dalawang dokumento ay tila nagsasabi ng dalawang magkaibang kwento. Sa ilalim ng orihinal na MRI, mayroong isang selyo, ngunit mayroong isang pahina na tila sinadya na tanggalin. Nagkaroon ng isang signature, halos hindi na mabasa, ngunit may nakasulat na petsa. Kung ikukumpara niya ito sa opisyal na diagnosis ni Dr. Soriano, mayroong malinaw na pagbabago. Ang kanyang hinala ay nagbago na ngayon sa isang matibay na katotohanan. Ang mga record ni Tala ay sadyang binago. Hindi lamang bahagya, malinaw na binago ang konklusyon ng MRI. Ang dating potensyal para sa paggaling ay naging hindi na pwedeng balikan. Ang maagang intervention ay nawala. Ang lahat ay tila idinisenyo upang magbigay ng impresyon na walang magagawa para kay Tala. Ang kanyang utak ay tila umuusok sa galit at pagkabigla. Isang bata ang pinagkaitan ng pag-asa dahil sa posibleng takot ng isang doktor na mawala ng reputasyon o harapin ang legal na problema. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na ang ilang doktor ay mas binibigyang halaga ang kanilang pangalan kaysa sa buhay ng kanilang pasyente. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang inilalagay ang orihinal na MRI
at ang opisyal na record sa isang sobre. Kailangan niya ng backup. Kailangan niya ng ebidensya. Ang gabing iyon ay naging isang gabi ng pagtuklas at isang matinding pangamba. Hindi lamang niya natuklasan ang isang medikal na pagtatago, kundi isang masakit na katotohanan na posibleng magpabago sa buhay ng maraming tao sa ospital. Kinabukasan ng umaga, si Dr. Zamora ay agad na nagtungo sa opisina ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay may matinding determinasyon. Naabutan niya si Dr. Alcaraz na umiinom ng kape. Ang kanyang mukha ay tila mas magaan na ngayon dahil sa unti-unting pagbabago ni Tala. Dr. Alcaraz, kailangan po nating mag-usap. Private, sabi ni Dr. Zamora. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Nakita ni Dr. Alcaraz ang pagkaseryoso sa mukha ni Dr. Zamora. Ano yon, Sofia? May problema ba kay Tala? Hindi po si Tala mismo, sir. Ito po ay tungkol sa kanyang diagnosis at sa nakaraang 4 na taon. Sagot ni Dr. Zamora at inilapag niya ang sobre sa mesa. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang 2 dokumento. Ang orihinal na MRI at ang opisyal na kopya na nasa file ni Tala. Ito po ang orihinal na MRI ni Tala. 4 na taon na ang nakakaraan. At ito po ang kopya na nasa official records ng ospital. Kunot noon na tiningnan ni Dr. Alcaraz ang 2 dokumento. Sa una, hindi niya lubos na maintindihan ang pagkakaiba. Ang mga salitang medikal ay tila pareho. Ngunit nang ituro ni Dr. Zamora ang mga partikular na seksyon, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang mga salitang potensyal para sa paggaling at agresibong physical therapy sa orihinal na kopya ay ganap na nawala sa opisyal na bersyon. Sa halip, ang tanging nakasulat ay permanenteng pinsala at walang pag-asa para sa kumpletong paggaling. Ano ito, Sofia? Bulong ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang boses ay tila manipis sa hindi paniniwala. Paano nangyari ito? May nagbago po ng resulta, sir. At ang tanging nakakagawa niyan, bilang pinuno ng pediatric neurology noong panahong iyon, ay si Dr. Daniel Soriano. Paliwanag ni Dr. Zamora, ang kanyang boses ay matatag. Ang kaso ni Tala ay hindi walang pag-asa mula sa simula. Mayroon siyang pag-asa kung nabigyan lamang ng tamang interbensyon kaagad. Ang kasinungalingan ang nagtanggal sa kanya ng mga taon ng posibleng paggaling. Ang mukha ni Dr. Alcaraz ay naging isang maskara ng galit at sakit. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga dokumento. 4 na taon ng pagdurusa, 4 na taon ng kawalan ng pag-asa, 4 na taon ng pagkakulong ni Tala sa kanyang sariling katawan. Ang lahat ay dahil sa kasinungalingan at pagtatago. Ang kanyang pagtitiwala sa sistemang medikal ay biglang gumuho. Ang kanyang anak ay biktima ng hindi lamang ng sakit, kundi pati na rin ng kasakiman at takot. Kailangan nating harapin si Daniel, sabi ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngayon na. Nang hapong yon, ang opisina ni Dr. Soriano ay tila mas maliit kaysa karaniwan. Si Dr. Alcaraz at Dr. Zamora ay nakaupo sa tapat niya. Ang kanilang mga mata ay matalim. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Nasa mesa ang 2 dokumento, ang orihinal na MRI at ang binagong kopya. Daniel, kailangan nating pag-usapan ito. Simula ni Dr. Alcaraz, ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit mayroong isang nakatagong bagyo sa ilalim. Tiningnan ni Dr. Soriano ang 2 dokumento. Sa una, nanatili siyang kalmado. Ang kanyang propesyonal na maskara ay matatag. Ano ito? Mga akusasyon na naman? Huwag ka nang magpanggap, Daniel, sabi ni Dr. Zamora. Ang kanyang boses ay hindi matatagpuan sa kanyang karaniwang kabaitan. Alam mo ang mga dokumentong ito at alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Tiningnan ni Dr. Soriano ang 2 dokumento ng mas matagal.
Ngunit pagkatapos, parang may nagbago sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kisap mata ng takot. Ngunit mabilis itong pinalitan ng galit. Ito ay paninirang puri. Sino ang nagsabi sa inyo ng mga walang katuturang ito? Sino ang nagpasok ng mga lumang file sa sistema para guluhin ang aking reputasyon? Ang ebidensya ay nandito, Daniel. Sabi ni Dr. Alcaraz, itinuro ang mga dokumento. Ang sarili mong pirma ay nasa orihinal at ang binagong record ay nasa file. Hindi ka pwedeng magsinungaling dito. Tumayo si Dr. Soriano. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Pagsira ito sa dangal ng ospital. Sa dangal ko. Hindi ko ito palalampasin. Ako ang pinuno ng pediatric neurology. Ang aking pangalan ay walang bahid-dungis. Akala ninyo ba ay basta-basta na lamang kayong mag-aakusa ng walang matibay na basehan? Ang mga ito ay pekeng dokumento. At ikaw, Dr. Zamora, bilang isang bagong doktor, ay nagpapagulo lang sa sistema. Alam kong konektado ka sa mga alternative healing na iyan na pinipilit ng iyong ina. Ginagamit mo ang kaso ni Tala para lang ipagtanggol ang kanyang nawawalang reputasyon. Walang kinalaman ng mama ko dito, Daniel. Depensa ni Dr. Zamora. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tungkol sa isang bata na pinagkaitan ng pag-asa dahil sa takot mo. Wala kang alam. Wala kayong alam sa hirap ng isang doktor na nalagay sa ganitong sitwasyon. Sigaw ni Dr. Soriano, ang kanyang boses ay tila pumapalakpak sa buong opisina. Ang mga pasyente ay hindi lamang numero. Ang bawat desisyon ay may kapalit. Ang isang mali ay maaaring sumira sa lahat. Kaya ko lang ginawa iyan para protektahan ng ospital ang aking sarili. Pinrotektahan mo ang iyong sarili sa kapahamakan ng isang inosenteng bata. Sigaw ni Dr. Alcaraz. Tumayo rin. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. 4 na taon, Daniel. 4 na taon ang nawala sa buhay ng anak ko. At dahil sa kasinungalingan mo, ang pagtatalo ay lumalim. Ang mga boses ay tumataas. Si Dr. Soriano ay patuloy na nagtanggi, nagbabanta, at nag-akusa ng paninirang puri. Ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang mga dokumento ay malinaw, at ang takot sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tao na nagtatago ng isang malalim na lihim. Hindi nagtagal. Ang balita tungkol sa paghaharap ay kumalat sa buong pambata ng liwanag na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga bulungan ay lumakas, ang mga mata ay tila nagtatanong. Isang iskandalo ang biglang lumitaw sa isang ospital na tila walang bahid-dungis. Ang integridad ng buong institusyon ay nakasalalay sa balanse. Agad na ipinatawag ang isang Emergency Medical Advisory Board. Ang pambata ng liwanag, bilang isang nangungunang ospital, ay hindi maaaring baliwalain ang ganitong klaseng akusasyon. Ang reputasyon nito at ang tiwala ng publiko ay nasa panganib. Ang board ay binubuo ng ilang matatandang doktor, mga pinuno ng iba't ibang departamento, at mga kinatawan ng komunidad ng medisina. Ngunit ang pinakamahalagang miyembro ay si Dr. Elena Sikat, ang ina ni Dr. Zamora. Si Dr. Sikat ay isang retiradong pediatrician, ngunit ang kanyang pangalan ay nananatiling isang institusyon sa larangan ng yaman. Kilala siya sa kanyang matalas na isip, ang kanyang walang takot na paghahanap sa katotohanan, at ang kanyang matibay na paninindigan sa etika ng medisina. Matapos ang kanyang mga naunang pananaliksik sa yaman at emosyonal na pagpapagaling na madalas na ibinasura, siya ngayon ay tinitingnan bilang isang visionary. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang bigat sa pamamaraan, hindi lamang dahil siya ay ina ni Dr. Zamora, kundi dahil siya mismo ay isang taong nakipaglaban laban sa mga pagtatago sa loob ng sistemang medikal. Ang pagpupulong ay gaganapin sa malaking conference room ng ospital, isang silid na karaniwang ginagamit para sa mga pagpupulong ng board at mga mahahalagang presentasyon. Ang hangin ay mabigat sa tensyon.
Ang hinaharap ni Dr. Soriano, ang kinabukasan ng pambata ng liwanag at ang pag-asa para kay Tala, ang lahat ay nakasalalay sa mga desisyon na gagawin sa loob ng silid na yon. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa isang bata at sa kanyang paggaling, kundi tungkol sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, ng integridad at kasakiman, at ng pag-asa laban sa kawalan ng pag-asa. Ang liwanag ng katotohanan ay unti-unting sisikat at ang mga anino ay kailangan ng humarap sa matinding hamon. Sa malaking conference room ng Pambata ng Liwanag, kung saan ang malamig na marmol ay sumasalamin sa mga ilaw na pinalamutian sa kisame, ang tensyon ay kasing bigat ng isang makapal na ulap. Ang mga mata ng advisory board na pinangungunahan ni Dr. Elena Sikat ay nakatuon kay Dr. Daniel Soriano. Ang bawat miyembro ay may nakaukit na pag-aalinlangan sa mukha. Ang ilan ay may pagdududa, ang iba naman ay may malalim na pagkaunawa sa bigat ng mga akusasyon. Naroon si Dr. Miguel Alcaraz. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatitig kay Soriano. Pinaghahalo ang galit at matinding pag-asa para sa hustisya. Sa tabi niya, si Dr. Sofia Zamora ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ang kanyang pamananang puso na kinukopya sa kanyang tablet ay nagiging isang tahimik, ngunit makapangyarihang ebidensya. Si Diego, ang batang mula sa Tondo, ay nakaupo sa isang sulok. Tahimik, ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa isang rosaryo na ibinigay ni Lola Corazon. Ang kanyang inosenteng presensya ay tila isang babala sa bawat kasinungalingan. Ilang oras na ang lumipas. Ang hangin ay mabigat sa mga teknikal na termino, sa mga legal na pagpapaliwanag, at sa patuloy na pagtatanggi ni Dr. Soriano. Naging matatag siya sa una, ang kanyang boses ay kalmado, ang kanyang mga argumento ay lohikal. Sinusubukang baluktutin ang katotohanan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kredibilidad. Ang mga dokumentong ito ay maaaring manipulahin, sabi niya. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay isang pagtatangka upang siraan ang aking reputasyon at ang pangalan ng ospital. Ngunit sa bawat pagtanggi, may isang bagong piraso ng ebidensya ang inilalatag ni Dr. Zamora. Ang mga saksi mula sa lumang archive, ang forensic analysis ng mga dokumento, at ang testimonya ng mga nakakita sa pagbabago sa kalusugan ni Tala sa ilalim ng pangangalaga ni Diego. Dr. Soriano, simula ni Dr. Sikat, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding kapangyarihan. Ang ebidensya ay napakalakas upang baliwalain. Ang pagkakaiba sa orihinal na MRI at ang opisyal na record ay hindi maaring ipaliwanag bilang isang simpleng pagkakamali. Mayroong malinaw na intensyon na itago ang katotohanan na si Tala Alcaraz ay may potensyal na gumaling. Ang kanyang mga salita ay tumagos kay Dr. Soriano. Tiningnan niya si Dr. Sikat, pagkatapos ay bumalik sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla, ang kanyang noo ay pinawisan. Ang kanyang propesyonal na maskara ay unti-unting nabibiyak. Ramdam niya ang init ng mga mata ni Dr. Alcaraz na nakatitig sa kanya, at ang walang bahid na pagtingin ni Diego. Ang takot na matagal niyang tinago ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa amin, Daniel, sabi ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang boses ay parang isang bulong na mas malakas pa sa sigaw. Bakit mo ginawa ito sa anak ko? Ang tanong na yon ay tila isang martilyo na tumama sa kaluluwa ni Dr. Soriano. Napakagatlabi siya. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang mga imahe ng kanyang nakaraan ay unti-unting bumabalik sa kanyang isipan. Isang batang pasyente, mga tao na ang nakalipas, na mayroong isang bihirang kondisyon sa puso. Si Dr. Soriano, na noon ay isang batang at ambisyosong surgeon, ay gumawa ng isang maling diagnosis
na nagdulot ng mga komplikasyon na naging sanhi ng kamatayan ng bata. Ang sakit ng pagkatalo, ang galit ng pamilya ng pasyente, ang matinding pagkabigo sa kanyang sarili. Ang lahat ay nagdulot ng isang matinding takot sa kanya. Takot na mabigo, takot na mawalan ng reputasyon, takot na malagay sa panganib ang kanyang kinabukasan sa medisina. Hindi ko nagsimula si Dr. Soriano. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ko sinasadya o hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabiyak. Ang isang iglap ng pagkabalisa sa kanyang mga mata ay unti-unting naging isang malalim na kalungkutan. Mayroon akong isang pasyente dati, isang bata. May sakit sa puso. Ginamot ko siya. Ngunit nagkamali ako sa diagnosis. Nagkaroon ng komplikasyon at namatay siya. Tumahimik ang silid. Ang bawat isa ay nakikinig sa kanyang bawat salita. Ang sakit na naramdaman ko noon. Ang takot na muling makagawa ng pagkakamali. Ang takot na masira ang aking reputasyon. Ang takot na mawalan ako ng lahat. Ang kanyang tinig ay unti-unting lumakas. Puno ng kalungkutan at pagkabigo. Nang dumating si Tala at nakita ko ang kanyang kondisyon, naaalala ko ang sakit noon. Ang mga sintomas niya, tila napakakomplikado. Natakot akong subukan ng isang bagay na baka magkamali na naman ako. Mas madali para sa akin na sabihing walang pag-asa para maprotektahan ko ang aking sarili, para maiwasan ang responsibilidad ng isa pang pagkatalo. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Patawarin niyo ako. Hindi ko dapat ginawa iyon. Pinili ko ang madaling daan. Pinili ko ang aking sarili sa halip na ang kapakanan ni Tala. Ang mga salita ni Dr. Soriano ay nagdulot ng isang serye ng emosyon sa silid. Si Dr. Alcaraz ay nakaramdam ng isang halo ng galit, sakit, at isang kakaibang ginhawa. Ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay sa wakas ay nabunyag. Si Dr. Zamora ay naramdaman ng pagkaunawa at lungkot. Ang takot ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Si Diego, sa kanyang inosenteng puso, ay naramdaman ang sakit ng isang taong nagsisisi. Si Dr. Sikat ay tumango. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkaunawa. Ito ang mga uri ng problema na matagal na niyang sinubukan na baguhin sa sistemang medikal. Sa pagtatapos ng pagpupulong, isang desisyon ang ginawa. Si Dr. Soriano ay sususpindihin sa kanyang posisyon at magsasailalim sa isang malalim na pagsasanay sa etika at pagpapatawad sa sarili. Ngunit ang pinakamahalaga, si Diego ay binigyan ng ganap na pahintulot na maging bahagi ng recovery process ni Tala. Ang kanyang pamananang puso ay hindi na itinuturing na alternative lamang, kundi isang mahalagang bahagi ng isang holistic na paggamot. Sa sumunod na mga linggo, ang silid ni Tala sa Pambata ng Liwanag ay hindi na isang lugar ng kalungkutan at katahimikan. Sa halip, ito ay naging isang oasis ng pag-asa, puno ng tawanan, musika, at malumanay na paggalaw. Sa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay ni Dr. Zamora at ng kanyang koponan ng mga physical therapist, si Diego ay nagsimulang ilapat ang mga pamamaraan ni Lola Corazon. Ang bawat araw ay nagsisimula sa mga kwento ni Diego mula sa pamananang puso. Hindi lamang siya nagbabasa, kundi nagkukwento siya sa isang paraan na tila ang mga karakter ay buhay. Nagkukwento siya tungkol sa isang ibon na nawalan ng pakpak, ngunit muling nakalipad dahil sa pag-asa. Tungkol sa isang bulaklak na muling namulaklak pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Sa bawat kwento, si Tala ay nakikinig. Ang kanyang mga mata ay sumisikat. Ang mga ehersisyo ay hindi naging mahirap para kay Tala. Sa halip na matinding physical therapy, si Diego ay gumagamit ng mga laro na itinuro ni Lola Corazon. Halimbawa,
Ginagamit niya ang mga pangkulay na lapis at papel. Tala, tingnan mo ang kulay dilaw. Gusto mo bang gumuhit ng araw? Bulong ni Diego habang dahan-dahang ginagabayan ang kamay ni Tala. Sa una, ang kanyang mga daliri ay matigas at walang buhay. Ngunit sa bawat paggabay, sa bawat paghihikayat, may isang maliit na paggalaw. Gusto mo bang hawakan ang mga bulaklak na ito? Ang ganda ng amoy nila. Dahan-dahan, itinuturo niya ang mga bulaklak sa bintana at si Tala ay unti-unting sinubukang iabot ang kanyang kamay. Ang koneksyon ng damdamin ang naging pundasyon ng paggaling. Si Diego ay kumakanta ng mga kundiman at folk songs. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. Minsan inaawit niya ang paboritong kanta ni Lola Corazon tungkol sa pag-asa at kalayaan. Sa bawat nota, si Tala ay tila nakikinig. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw. Ang mga physical therapists ay namangha sa pag-unlad ni Tala. Hindi namin ito nakita dati, sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang katawan ay tila tumutugon sa ibang paraan. Tila mas bukas siya sa pakikipagtulungan. Ginabayan ni Dr. Zamora ang koponan upang isama ang mga pamamaraan ni Diego sa kanilang tradisyonal na physical therapy at ang mga resulta ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Sa loob ng ilang linggo, ang maliit na mama na sinabi ni Tala ay unti-unting lumago. Sa una, Papa. Pagkatapos, Diego. Ang bawat salita ay isang himala, isang patunay na ang kanyang boses ay hindi nawala. Kundi natutulog lamang, ang kanyang mga kamay ay unti-unting gumalaw ng mas may kontrol, sinubukang abutin ang mga laruan, sinubukang hawakan ang kamay ni Diego. Ang kanyang mga paa, na matagal nang walang buhay, ay nagsimulang magpakita ng mga maliliit na paggalaw. Parang isang bulaklak na dahan-dahang bumubukas. Isang makasaysayang hapon, dinala si Tala sa parke ng ospital. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ang hangin ay sariwa at puno ng amoy, ng sariwang damo at mga bulaklak. May ilang bata na naglalaro sa di kalayuan. Ang kanilang tawanan ay nagpuno sa hangin. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Tala. Sa damuhan, sa lilim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Diego sa tabi ni Tala. Naroon din si Dr. Alcaraz, si Dr. Zamora, at ang ilang mga physical therapist. Kahit si Dr. Soriano, na nagsisimula na sa kanyang bagong simula, ay naroon, malayo sa karamihan, tahimik na nakamasid. Tala, bulong ni Diego, ang kanyang boses ay puno ng paghihikayat. Naaalala mo ang kwento ni Lola Corazon tungkol sa bata na gusto mong tumayo? Sabi niya, kung may pangarap sa puso, walang imposibleng mangyari. Ang bawat hakbang ay nagsisimula sa isang maliit na pagnanais. Inabot niya ang kanyang kamay kay Tala. Kaya mo yan, Tala. Tingnan mo ang araw, ang mga bulaklak. Gusto ka nilang makasama. Tiningnan ni Tala si Diego. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang halo ng takot at determinasyon. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Sa loob ng 4 na taon, hindi siya tumayo. Ang kanyang mundo ay palaging nakahiga. Ngunit ngayon, may isang bagong pag-asa. Mayroong isang boses na nagsasabi sa kanya na kaya niya. Ang pagmamahal ni Diego, ang paniniwala ni Dr. Zamora, ang pag-asa ng kanyang ama. Ang lahat ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan, sa tulong ni Diego na humawak sa kanyang mga kamay, sinimulan ni Tala na itulak ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ang kanyang katawan ay hirap na hirap. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagtatangka. Ang bawat hininga ay isang pakikibaka, ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat pagsisikap nakikita niya ang nangiti ni Diego, ang paghihikayat sa kanyang mga mata. Iyan, Tala. Kaya mo yan, bulong ni Diego habang pinipiga ang kamay ni Tala. Sa isang serye ng maliliit, nanginginig na paggalaw, sa wakas ay tumayo si Tala. Ang kanyang mga paa
ay tila nagsisimulang matuto muli. Tsapi-tsapin, ngunit matatag. Ang hangin ay tila huminto. Ang mga bata sa di kalayuan ay hindi na naglalaro. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Tala. Pagkatapos, sa isang iglap ng matinding pag-asa, inalis ni Diego ang kanyang mga kamay at si Tala ay tumayo ng mag-isa. Sa loob ng ilang segundo, balanse siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at pagmamahal. At pagkatapos, sa pinakamaliit, pinakamaingat na hakbang, nagsimula siyang maglakad. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Tsapi-tsapi, parang isang batang kakagaling lang sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Diego na tila ito ang kanyang nag-iisang liwanag. Ang kanyang mga hakbang ay hindi perpekto, ngunit ang bawat isa ay isang himala. Sa bawat paghakbang, isang bagong mundo ang bumubukas para kay Tala. Ang kanyang ama, si Dr. Alcaraz, ay napaiyak. Ang kanyang mga luha ay nagdulot ng isang matinding ginhawa at pagsisisi. 4 na taon ng pagdurusa na maaring maiwasan. Ngunit ngayon, may pag-asa. Maging si Dr. Soriano, na nakamasid mula sa di kalayuan, ay hindi napigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanubig at ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi at kalungkutan. Ang kanyang pagkakamali ay naging sanhi ng napakaraming sakit. Ngunit ngayon, nakikita niya ang kanyang pagtubos sa bawat hakbang ni Tala. Ang kanyang mga pagkakamali ay hindi nakapigil sa pag-asa na muling bumangon. Ang bawat hakbang ni Tala ay isang paalala ng kapangyarihan ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang pinakamahalagang pagbabago ay nakita sa mukha ni Dr. Elena Sikat. Bilang isang retiradong pediatrician at bilang ina ni Dr. Zamora, nasaksihan niya ang matinding sakit at pagdududa na idinulot ng lumang sistema sa kanyang anak at sa kanyang sariling mga paniniwala. Ngayon, sa harap niya ay isang buhay na patunay na ang yaman, ang pagmamahal at ang emosyonal na koneksyon ay hindi lamang soft science, kundi isang mahalagang bahagi ng tunay na pagpapagaling. Nakamamangha, bulong ni Dr. Sikat, ang kanyang boses ay basag sa damdamin habang lumapit siya kay Dr. Zamora. Sofia, ang iyong mama. Ang aking mama. Lagi niyang sinasabi na ang puso ang susi. Hindi ko siya lubos na pinakinggan noon. Napakalalim ng pag-unawa ng iyong mama sa ugnayan ng emosyon at kalusugan. Inabot ni Dr. Sikat ang kamay ni Dr. Zamora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pagsisisi. Dahil sa takot sa pagbabago at sa pagkapit sa lumang paraan, maraming bata ang maaaring napagkaitan ng pag-asa. Ngunit ngayon, hindi na. Hindi na natin maaaring baliwalain ang kapangyarihan ng pagmamahal. Sa gabing iyon, sa isang espesyal na pagpupulong, gumawa ng isang makasaysayang panukala si Dr. Sikat. Sa liwanag ng paggaling ni Tala, sabi niya sa board, at sa pagkilala sa mga aral ng pamana ng puso ni Lola Corazon at sa mga visionary na pananaliksik ni Dr. Elena Sikat, iminumungkahi ko na magtatag tayo ng isang bagong sentro ng rehabilitasyon. Isang sentro na hindi lamang magsasama ng modernong medisina at physical therapy, kundi pati na rin ng emosyonal at holistic na pagpapagaling. Isang lugar kung saan ang puso ay pinakinggan at ang pagmamahal ay ang pangunahing gamot. Ang kanyang panukala ay tinanggap ng buong puso. Ito ay isang bagong simula. Isang sentro kung saan ang bawat bata ay binibigyan ng pag-asa, kung saan ang bawat puso ay binibigyan ng pagmamahal. Ang pamana ng puso ay hindi na lamang isang lumang kwaderno. Ito ay isang blueprint para sa hinaharap ng medisina, isang hinaharap na puno ng pag-asa at pag-unawa. Ang simoy ng umaga sa pambata ng liwanag ay tila nagbago. Hindi na ito ang malamig, sterile na simoy na nagpaparamdam ng kalungkutan.
kundi isang hangin na puno ng pag-asa na tila nagdadala ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin ng ospital. Ang mga bulwagan na minsan ay saksi sa tahimik na pagdurusa ay ngayon naririnig ang halakhak ng mga bata at ang malumanay na bulong ng mga therapist. Ang lahat ng ito ay resulta ng isang pangyayaring nagpatunay na ang pag-asa ay maaaring matagpuan sa pinakasimpleng anyo, sa isang batang lalaki mula sa Tondo at isang lumang kwaderno, sa isang seremonya na dinaluhan ng mga miyembro ng advisory board, mga manggagawa ng ospital, mga pamilya at ang mga alkaras, formal na inilunsad ang sentro ng puso ng pag-asa. Ang espasyo nito ay isang dating hindi nagagamit na bahagi ng ospital na ngayoy binago upang maging isang kanlungan ng liwanag at pagmamahal. Ang mga pader nito ay pininturahan ng banayad na kulay dilaw at berde, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan. Ang mga silid ay puno ng mga makukulay na laruan, mga art materials at mga instrumentong pangmusika. Hindi nakaimbak, kundi bukas para gamitin, naghihintay na buhayin ng mga maliliit na kamay. Ang bawat sulok ay idinisenyo upang maging kaaya-aya at nagbibigay ng inspirasyon na may malalaking bintana na nagpapapasok ng sikat ng araw at nagpapahintulot sa pagtanaw ng luntiang hardin sa labas. Si Dr. Sofia Zamora, sa kanyang eleganteng puting medical coat na may pin na kumikinang nahugis puso, ay nakatayo sa harap ng podium. Ang kanyang mukha ay sumisikat sa kagalakan at pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang nakikita ang mukha ng kanyang ina, si Dr. Elena Sikat, na umupo sa unang hilera. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ngayon, formal nating binubuksan ang sentro ng puso ng pag-asa, sabi ni Dr. Zamora. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Ito ay isang pangarap na matagal nang pinangarap ng aking ina, si Dr. Elena Sikat, isang pangarap na pinagyaman ng karunungan ni Lola Corazon at naging totoo sa pamamagitan ng dalawang maliliit na puso, ni Tala at ni Diego. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng yaman, ng koneksyon ng damdamin, at kung paano ang siyensya at puso ay maaring magsama upang magbigay ng tunay na paggaling. Binigyang diin niya na ang sentro ay magiging isang simbolo ng pagbabago sa medisina, isang lugar kung saan ang bawat bata ay tinitingnan bilang isang buong nilalang, hindi lamang isang pasyenteng may sakit. Ang palakpakan ay lumakas nang lumapit si Diego sa podium. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa hiya. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanyang pamana ng puso na hawak-hawak niya. Ngunit nang makita niya ang mga bata na nakatingin sa kanya, lalo na si Tala na umupo sa kanyang ama, isang ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Si Tala, na ngayon ay masigla at nakikipag-ugnayan, ay malinaw na saksi sa kapangyarihan ng diin ng puso. Sabi po ni Lola Corazon, simula ni Diego, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang pagmamahal ay ang pinakamagandang gamot. Hindi po ito nabibili at hindi rin po ito nawawala. Ito po ay dapat ibahagi. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit ito ay tumagos sa puso ng lahat. Si Diego ay formal na ipinahayag bilang espesyal na tagapayo para sa mga programa ng interaksyon sa sentro. Isang papel na mas akma sa kanyang puso kaysa sa anumang formal na titulo. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Dr. Daniel Soriano. Ang kanyang uniforme ay hindi na ang puting medical coat ng isang pinuno, kundi isang simpleng asul na volunteer shirt. Ang kanyang mukha ay hindi na nagtatago ng galit o pagmamataas, kundi isang matinding kapakumbabaan. Pagkatapos ng kanyang pagsisisi at ng kanyang pagsususpinde, pinili niyang maging isang volunteer sa sentro ng puso ng pag-asa. Ito ang kanyang pagtubos. Araw-araw, tahimik siyang nagtatrabaho, tumutulong sa mga administrative tasks, nagbabasa ng mga libro sa mga bata,
at pinapanood ang mga therapist na gumagamit ng mga pamamaraan ni Lola Corazon. Sa bawat ngiti ng bata, sa bawat maliit na pag-unlad, nakikita niya ang kanyang mga pagkakamali at ang kanyang pagtubos. Ang kanyang dating takot sa pagkabigo ay napalitan ng pagnanais na matuto at maglingkod. Nakinig siya sa bawat salita ni Dr. Zamora, bawat kwento ni Diego, na tila isang bagong estudyante na nagsisimulang matuto muli ng mga pundasyon ng yaman, na ang tunay na medisina ay higit pa sa siyensya. Ito ay tungkol sa humanidad. Ang sentro ng puso ng pag-asa ay mabilis na naging isang liwanag sa pambata ng liwanag. Ang mga bata mula sa iba't ibang kondisyon ay natagpuan ng kanilang sarili na gumagaling hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual. Ang balita tungkol sa himala ni Tala at ang pamana ng puso ay kumalat hindi lamang sa Quezon City, kundi sa buong Pilipinas. Ang mga kwento ng paggaling ay naging inspirasyon at ang pangalan ni Diego ay nagsimulang maiugnay sa isang bagong uri ng pag-asa. Hindi nagtagal. Ang pagkalat ng balita ay umabot sa mga tenga ng isang internasyonal na pharmaceutical giant, ang Global Health Innovations. Sila ay isang korporasyong kilala sa kanilang pagmamay-ari ng mga patentadong gamot at mga makabagong teknolohiya na ang kanilang pangalan ay kasing kahulugan ng malaking kita at impluwensya sa industriya ng medisina. Nakita nila ang malaking potensyal sa pamana ng puso at ang pamamaraan ni Diego. Hindi bilang isang paraan ng pagpapagaling, kundi bilang isang produkto na maaaring gawing brand at ibenta sa buong mundo. Isang araw, isang pulong ang ipinatawag. Si Dr. Zamora at Diego ay inimbitahan sa isang marangyang opisina sa Makati na may bintanang nagbibigay ng tanawin ng buong syudad. Ang mga kinatawan ng Global Health Innovations ay nakaupo sa tapat nila. 2 tao na may matatalim na tingin, nakasuot ng mamahaling damit, at may mga ngiting matamis, ngunit puno ng kalkulasyon. Naroon din si Dr. Miguel Alcaraz bilang isang taga-suporta at kasama ni Dr. Zamora na naging ganap na tagapagtaguyod ng bagong direksyon ng medisina. Dr. Zamora, Ginoong Diego, simula ng isa sa mga kinatawan, si Ginoong Arthur Ramirez. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding kapangyarihan. Lubos kaming humanga sa mga nagawa ninyo sa sentro ng puso ng pag-asa. Ang paggaling ni Tala Alcaraz ay naging inspirasyon sa buong mundo. Naniniwala kami na ang pamamaraan ni Diego na pinagsasama ang iyong siyentipikong pananaw at ang karunungan ng Lola Corazon ay may potensyal na baguhin ang larangan ng pediatric rehabilitation. Ang isa pang kinatawan, si BB6 Sofia de la Cruz, ay ngumiti. Nais naming magbigay ng isang napakalaking pondo upang dalhin ang inyong pamamaraan sa pambansang at kalaunan sa internasyonal na antas. Pag-iisipan namin ang pagtatayo ng mga sentro sa buong mundo, pagkakaloob ng pagsasanay sa mga doktor at therapist, at paglikha ng mga materyales sa paggaling na nakabase sa inyong konsepto. Isipin ninyo, hindi na kayo kailangan pang mag-alala sa pundo. Ang inyong legacy ay masisigurong mananatili. Nagpakita sila ng isang makulay na presentasyon na puno ng mga numero, graphics, at mga pangako ng pagbabago. Ang kanilang inaalok ay napakalaking halaga ng pera, isang bagay na kayang magpatayo ng daan-daang sentro ng puso ng pag-asa. Ang pangako ng Global Health Innovations ay ang paggawa sa pamamaraan ni Diego bilang isang pandaigdigang tatak na may mga bilyon-bilyong kita at isang hindi matatawarang reputasyon. Ngunit sa bawat pangako, may nakalakip na kondisyon. Siyempre, paliwanag ni Ginoong Ramirez, kinakailangan namin ng eksklusibong karapatan sa pamamaraan. Kailangan namin ng buong kontrol sa paglikha ng brand, sa marketing, at sa pagpapatakbo ng mga sentro upang masigurong magiging epektibo ito sa global scale. Ito ay magiging Diego Method Cheese Chikim sa buong mundo.
Si Dr. Zamora, sa kanyang pagiging idealista, ay una nang naramdaman ang isang matinding pag-alinlangan. Ang kanyang isip ay naglalaban sa pagitan ng mas malaking benepisyo na maaaring idulot ng malaking pondo at ang ethical dilemma ng komersyalisasyon. Ang mga pananaliksik ng kanyang ina ay palaging nakatuon sa paggawa ng yaman na abot kaya sa lahat, hindi isang produkto para sa mayayaman. Ngunit ang potensyal na makatulong sa milyon-milyong bata sa buong mundo ay isang bagay na mahirap baliwalain. Si Diego, sa kabilang banda, ay naramdaman ng isang kakaibang lamig sa kanyang puso. Ang mga salita ng Global Health Innovations ay tila sumasalungat sa lahat ng itinuro ni Lola Corazon. Ang pamana ng puso ay hindi isang produkto. Ito ay isang pilosopiya, isang paraan ng pamumuhay. Ang pagmamahal ay hindi ibinebenta. Ang tiwala ay hindi binabayaran. Ang pag-asa ay hindi maaring may trademark. Nakatingin si Diego sa mga larawan sa presentasyon, mga masisiglang bata, mga modernong pasilidad, mga doktor na may ngiti. Maganda ang lahat, ngunit tila mayroong nawawala. Ang kaluluwa, ang puso. Pero hindi po yan ang layunin ni Lola Corazon. Sabi ni Diego, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may matibay na paninindigan. Ang pamana ng puso po ay hindi para ibenta. Hindi po ito produkto. Ito po ay tungkol sa pagmamahal, pag-unawa, at paghilom ng puso. Hindi po ito para sa pera o para maging brand. Ngumiti si Bibinakis de la Cruz. Naiintindihan namin ang inyong damdamin, Ginoong Diego. Ngunit sa modernong mundo, ang mga ideya ay kailangan ng istruktura, ng sistema, upang maabot ang mas maraming tao. Sa pamamagitan ng aming pondo, mas marami kayong matutulungan. Hindi ba't iyan ang nais ng inyong lola? Ang nais po ni Lola ay magkaroon ng pag-asa ang bawat bata, mayaman man o mahirap. Sagot ni Diego, ang kanyang boses ay lumakas. Kung magiging eksklusibo po ito, kung magiging mamahalin, paano po ang mga bata sa tundo? Paano po ang mga bata na walang pambayad? Ang pagmamahal po ay walang presyo. At hindi po ito para sa iilang tao lamang. Narinig ni Dr. Zamora ang mga salita ni Diego at ang kanyang isip ay lumiwanag. Tama ang bata. Ang kanyang ina, si Dr. Elena Sikat, ay palaging nakikipaglaban para sa akses sa yaman, para sa lahat, lalo na sa mga mahihirap. Ang pagiging eksklusibo o komersyal ay lalabag sa lahat ng pinaniniwalaan ng kanyang ina at ni Lola Corazon. Ang tunay na halaga ng pamana ng puso ay ang pagiging accessible nito, ang pagiging totoo nito, ang pagiging mula sa puso. Sumasang-ayon ako kay Diego. Sabi ni Dr. Zamora, tumayo siya. Ang kanyang tingin ay matatag. Ang pamana ng puso ay hindi isang produkto. Ito ay isang diwa, isang paraan ng pagpapagaling na nakasentro sa pagmamahal at humanidad. Hindi ito maaring ibenta at lalong hindi maaring maging eksklusibo. Ang layunin namin ay magbigay ng pag-asa sa lahat ng bata, hindi upang kumita. Ang mga kinatawan ng Global Health Innovations ay tila nagulat. Hindi nila inaasahan ang ganitong pagtanggi. Sinubukan nilang kumbinsihin sina Dr. Zamora at Diego. Nagpaliwanag tungkol sa corporate social responsibility at sustainable impact, ngunit nanatiling matatag ang dalawa. Kung ang kapalit po ng pagtulong sa mas maraming bata ay ang pagkawala ng diwa ng pamana ng puso, hindi po namin tatanggapin iyan. Mariing sabi ni Diego, hindi po ito tungkol sa dami, kundi sa kalidad ng pagmamahal. Ang tunay na kayamanan ay ang puso na nakikinig at nagbibigay ng pag-asa. Sa huli, ang pulong ay natapos ng walang kasunduan. Ang mga kinatawan ng Global Health Innovations ay umalis na may pagkabigo. Hindi lubos na maintindihan ang pagtanggi sa isang napakalaking oportunidad. Ngunit sina Diego at Dr. Zamora ay naramdaman ng isang matinding ginhawa at kapayapaan. Pinili nila ang tamang daan, ang daan ng puso. Pagkalipas ng ilang araw, nag-usap sina Diego,
Dr. Zamora at Dr. Alcaraz. Ang kanilang desisyon ay malinaw. Hindi sila makikipagtulungan sa global health innovations, ngunit kailangan pa rin nilang magpatuloy sa kanilang misyon. Kung hindi natin sila kasama, paano tayo magpapatuloy, Diego? Tanong ni Dr. Zamora. Magpapatuloy po tayo sa pamamagitan ng pagmamahal, Doc. Sagot ni Diego. Sabi po ni Lola Corazon, kung ang puso ay tunay, ang mga pinto ay magbubukas. Hindi po natin kailangan ng malaking korporasyon para makatulong. Kailangan lang po natin ng mga pusong handang magbigay. Si Dr. Alcaraz, na saksi sa buong pangyayari, ay lubos nang naniniwala sa diwa ng pamana ng puso. Ang kanyang anak, si Tala, ay buhay na patunay. May ideya ako, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa inspirasyon. Mayroon akong bakanting lote sa Tondo, malapit sa inyong komunidad. Ito ay hindi malaki, ngunit sapat. Pwede nating itayo doon ang isang sentro na magiging malapit sa mga taong higit na nangangailangan. Ako ang bahala sa paunang pondo. Nagliwanag ang mukha ni Diego. Talaga po, Sir Dr. Alcaraz? Oo, Diego. Hindi ito para sa kita, kundi para sa serbisyo. Para sa mga tala ng mundo? Sagot ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. At doon nagsimula ang bahay ng pangarap. Ngayong bahay ng pangarap, hindi ito isang malaking, modernong gusali tulad ng pambata ng liwanag. Ito ay isang maliit, makulay na bahay sa gitna ng Tondo na may malaking bakuran na puno ng mga bulaklak at gulay. Ang mga pader nito ay pininturahan ng mga larawan ng araw, buwan at mga bituin na nilikha ng mga bata sa komunidad. Ang loob ay puno ng mga ginawang laruan, mga aklat at mga simpleng instrumentong pangmusika. Ang lahat ay abot kaya at ang serbisyo ay libre o sa maliit na donasyon lamang. Sa bahay ng pangarap, ang diwa ni Lola Corazon at Dr. Elena Sikat ay mas nagningning. Ang isang malaking mural sa pader ay naglalarawan ng dalawang babae, si Lola Corazon na may hawak na lumang kwaderno at si Dr. Elena Sikat na may hawak na libro ng mga medikal na pag-aaral na magkasamang nakatingin sa isang grupo ng mga masisiglang bata. Sa ilalim nito, nakasulat, Pamana ng Puso, kung saan ang agham at pagmamahal ay nagtatagpo para sa kinabukasan ng bawat bata. Si Dr. Zamora ay regular na bumibisita at nagbibigay ng kanyang oras at kaalaman. Si Diego ang naging puso ng bahay ng pangarap. Ang kanyang mga kwento, laro, at ang kanyang purong pagmamahal ang nagbibigay buhay sa bawat bata na pumasok sa kanilang pinto. Ang bahay ng pangarap ay naging isang kanlungan, isang simbolo ng pag-asa para sa mga bata na matagal nang nalimutan ng sistema. Isang lugar kung saan ang bawat maliliit na hakbang at bawat maliit na salita ay ipinagdiriwang bilang isang himala. Ang laban sa komersyalisasyon ay nagdulot ng isang bagay na mas tunay, mas malalim, at mas malapit sa puso ng lahat. Ito ay hindi tungkol sa paggawa ng bilyon-bilyong kita, kundi sa paggawa ng bilyon-bilyong ngiti. Ang araw ay lumubog sa likod ng mga gusali ng Tondo, nagpipinta ng ginintuang kulay sa mga pader ng isang maliit, ngunit buhay na bahay. Ito ang bahay ng pangarap na dating isang bakanting lote lamang, ngayon naging isang santuwaryo ng pag-asa. Ang mga pader nito ay hindi na lamang pininturahan ng mga bata, kundi puno na ng mga sariwang murals na naglalarawan ng mga lumilipad na ibon, mga bulaklak na sumisikat sa araw, at mga batang masisigla na naglalaro sa ilalim ng bahaghari. Ang malawak na bakuran ay puno ng sari-saring halaman at gulay. At sa gitna nito, may isang malaking puno ng mangga na nagsisilbing kanlungan para sa mga batang nagbabasa ng libro o nagkukuwentuhan. Ang bahay ng pangarap ay lumago, hindi sa laki ng gusali, kundi sa laki ng puso ng mga taong pinaglilingkuran nito. Ito ay naging isang liwanag sa komunidad ng Tondo, isang lugar
kung saan ang bawat tawa ng bata ay parang musika at ang bawat maliit na hakbang ay isang malaking tagumpay. Dito, maraming bata mula sa mga pamilyang mahihirap na dating tinatawag na walang pag-asa ng sistema ang muling nakakita ng kanilang tinig at nahanap ang kanilang mga paa. Mga batang may autism na nagsimulang magsalita ng kanilang mga unang salita. Mga batang may cerebral palsy na natutong maglakad sa unang pagkakataon. At mga batang may malalim na trauma na muling natuto ng pagtitiwala. Si Diego, ngayon ay isang binatilyo na ang puso at kaluluwa ng bahay ng pangarap. Ang kanyang payat na katawan ay nagbago na, mas matangkad, mas matipuno, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagliliwanag sa katalinuhan at walang kapantay na kabutihan. Hindi na siya ang batang galing sa tondo na nagpupumilit makapasok sa ospital. Siya ngayon ay isang manghihilot ng puso na kinikilala at iginagalang hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati na rin sa mga piling medikal na profesional na naglakas loob na buksan ang kanilang mga isip sa kanyang mga pamamaraan. Ang bawat umaga ni Diego ay nagsisimula sa isang ritual. Habang ang araw ay sumisikat sa tondo, umuupo siya sa gitna ng bakuran, hawak ang lumang pamana ng puso ni Lola Corazon. Binubuksan niya ito at sa bawat pahina, binubulay-bulay niya ang mga aral at kwento. Ang mga bata ay nagsisimulang dumating. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. May isang bata, si Ana, na may selective mutism na laging nakatago sa likod ng kanyang ina. Dahan-dahan, nilapitan siya ni Diego. Hindi siya nagsalita agad, kundi dahan-dahang ginamit ang mga bulaklak sa hardin. Ana, tingnan mo ang bulaklak na ito. Bulong ni Diego, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto mo bang diligan natin siya? Kapag diniligan natin siya, lalaki siya at mamumulaklak ng mas maganda. Sa paglipas ng mga linggo, sa pamamagitan ng mga simpleng aktibidad na puno ng pagmamahal at pag-unawa, si Ana ay nagsimulang gumuhit ng mga bulaklak at kalaunan, nagsimulang bumulong ng mga pangalan ng mga kulay. Isang himala. Ang mga pamamaraan ni Diego ay hindi komplikado. Ito ay ang esensya ng pagmamahal, ng pagdinig ng may puso at ng pagbibigay ng espasyo para sa paggaling. Ginagamit niya ang mga sining, musika, paglalaro at pagkuwento upang hikayatin ang mga bata na muling kumonekta sa kanilang sarili at sa mundo. Hindi tayo nagpapagaling ng sakit, kundi nagpapagaling tayo ng puso. Madalas niyang sabihin sa mga magulang na lumalapit sa kanya na puno ng desperasyon. Ang puso ng isang bata ay may sariling liwanag. Kailangan lang natin itong sindihan muli. Sa pambata ng liwanag, sa sentro ng puso ng pag-asa. Isang dating pinuno ng pediatric neurology ang tahimik na nagtatrabaho, si Dr. Daniel Soriano. Ang kanyang paglakad ay mas mabagal, ang kanyang balikat ay hindi na kasing taas ng dati, at ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamataas, ay ngayon may matinding kapakumbabaan. Lumipas ang mga taon mula nang mabunyag ang kanyang pagkakamali, at ang bawat araw ay isang bahagi ng kanyang pagtubos. Nagtatrabaho siya bilang isang volunteer, hindi lamang sa sentro ng puso ng pag-asa sa ospital, kundi pati na rin sa bahay ng pangarap sa Tondo, kung saan niya nakita ang tunay na kapangyarihan ng pamana ng puso. Madalas siyang umupo sa isang sulok ng silid ng sentro ng puso ng pag-asa, nakikinig sa mga tawanan ng mga bata at sa mga malumanay na gabay ni Dr. Zamora. Nagbasa siya ng mga libro sa mga bata, tinutulungan ang mga therapist sa kanilang mga gawain, at kung minsan ay nag-aalok ng kanyang kaalaman sa medisina, hindi bilang isang nagmamataas na eksperto, kundi bilang isang matandang estudyante na patuloy na nag-aaral. Sa kanyang puso, naroon pa rin ang sakit ng nakaraan, ang alaala ng batang namatay dahil sa kanyang pagkakamali, at ang mga tao na pinagkaitan niya si tala ng pag-asa. Ngunit sa bawat ngiti ng bata, sa bawat salita ng pasasalamat mula sa mga magulang,
At sa bawat maliit na pag-unlad ng mga pasyente, nakikita niya ang kanyang pagtubos. Dahan-dahan, natuto siyang patawarin ang kanyang sarili. Isang hapon, sa bahay ng pangarap, isang batang doktor mula sa pambata ng liwanag, si Dr. Karina Reyes, ang lumapit kay Dr. Soriano. Si Dr. Reyes ay nagsisimula pa lamang sa kanyang karera at may pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Dr. Soriano, sabi niya, may isang kaso ako na tila napakakomplikado. Isang bata na mayroong neurological condition na tila hindi na natutulungan ng kahit anong gamot. Hindi ko na alam ang gagawin. Tiningnan ni Dr. Soriano ang batang doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa. Naalala niya ang kanyang sarili, ang kanyang takot sa pagkabigo, at ang kanyang pagmamataas na nagdulot ng malaking pinsala. Karina, simula ni Dr. Soriano, ang kanyang boses ay malumanay. Ang medisina ay hindi lamang agham. Oo, kailangan natin ng kaalaman, ang mga datos, ang mga gamot. Ngunit higit sa lahat, kailangan natin ng puso. Umupo si Dr. Soriano sa tabi ni Dr. Reyes at ipinagpatuloy ang kanyang payo. Dati, naniniwala ako na ang lahat ay nasa aking kaalaman. Ang bawat kaso ay isang hamon sa aking kakayahan, ngunit nalaman ko ang matinding aral na ang bawat pasyente ay hindi lamang isang kaso. Sila ay mga tao, may mga pamilya, may mga pangarap, may mga damdaming kailangan din nating hilumin. Inabot niya ang isang kopya ng Pamana ng Puso, na ngayon ay mayroon ng maraming kopya sa Bahay ng Pangarap. Basahin mo ito. Hindi ito medikal na libro, ngunit mas marami kang matututunan dito kaysa sa anumang aklat ng medisina. Pakinggan mo ang puso ng bata. Ang sakit ay hindi lamang nasa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang pagmamahal, ang pag-unawa, ang pasensya. Ang mga ito ay kasing halaga ng anumang gamot na maiibigay mo. At tandaan mo, dagdag ni Dr. Soriano, walang masama sa paghingi ng tulong o sa pagtanggap na mayroon kang mga limitasyon. Ang tunay na lakas ng isang doktor ay hindi nasa kanyang pagiging perpekto, kundi nasa kanyang kakayahang maging tao na may puso at handang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Huwag kang matakot na magkamali. Matuto ka mula rito. Ang paglilingkod ng walang kapalit, ng walang pagmamataas, iyan ang tunay na yaman. Ang mga salita niya ay tumagos kay Dr. Reyes na nagbigay ng isang bagong liwanag sa kanyang mukha. Si Dr. Soriano, na dating isang simbolo ng kasakiman at takot, ay ngayon naging isang gabay at isang simbolo ng tunay na yaman. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Tala Alcaraz. Hindi na siya ang tahimik, maputlang bata na nakahiga sa kama. Si Tala, na ngayon ay halos isang binatilyo na rin, ay isang masigla, aktibo, at puno ng buhay na dalagita. Ang kanyang mga mata ay sumisikat sa kaligayahan. Ang kanyang tinig ay malinaw at malakas, at ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng pagtitiwala. Siya ay naglalaro ng basketball sa bakuran ng Bahay ng Pangarap, nakikipaghalakhakan sa ibang mga bata, at madalas na bumibisita upang magkwento at magbigay inspirasyon. Ang kanyang pagbisita ay palaging isang espesyal na kaganapan sa Bahay ng Pangarap. Kapag dumarating siya, ang mga mata ng mga bata ay kumikinang sa paghanga. Tala! Tala! Sigaw nila. Siya ay hindi lamang isang kaibigan, kundi isang buhay na simbolo ng pag-asa. Naaalala ko pa noong hindi ako makalakad. Sabi niya sa isang bata na nahihirapan sa kanyang physical therapy, ang kanyang boses ay puno ng pagkaunawa. Parang walang pag-asa. Ngunit si Kuya Diego at ang Pamana ng Puso ang nagturo sa akin na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang simula. Ang pagmamahal, ang tiwala, iyan ang magpapalakas sa iyo. Si Tala ay hindi naapektuhan ng kanyang nakaraan. Sa halip, ginamit niya ito bilang kanyang lakas. Siya ay nag-aaral ng mabuti. May mga pangarap na maging isang manggagamot balang araw.
upang makatulong din sa mga batang tulad niya. Siya ay madalas na nagbabasa ng mga kwento mula sa pamana ng puso. Sa mga mas nakababata, ang kanyang boses ay nagdadala ng kaparehong pagmamahal at pag-asa na ibinigay ni Diego sa kanya. Siya ang patunay na ang sakit ay maaaring pagalingin at ang boses na nawala ay maaaring muling mahanap. Ang panahon ay lumipas, ngunit ang diwa ng bahay ng pangarap ay nanatili. Si Diego, na ngayon ay isang ganap na binatilyo na, ang kanyang mga balikat ay mas malapad. Ang kanyang tingin ay mas matatag, ay patuloy na nagtatrabaho sa bahay ng pangarap. Siya ang manghihilot ng puso, isang pangalan na hindi lamang nagpapakita ng kanyang kakayahan, kundi ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang relasyon kay Dr. Zamora ay lumalim, hindi lamang bilang isang propesyonal na kasamahan, kundi bilang isang matalik na kaibigan at kasama sa misyon. Isang dapit hapon, habang lumulubog ang araw sa tondo, nakaupo sina Diego at Dr. Zamora sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran ng bahay ng pangarap. Si Dr. Zamora, na mas matanda na rin, ay meron ng ilang puting buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagliliyab sa kanyang pagiging idealista. Hawak ni Diego ang lumang pamana ng puso. Ang mga pahina nito ay mas lalong dilaw at puno na ng mga bagong sulat kamay, mga alaala, mga kwento ng tagumpay, at mga bagong aral na kanyang natutunan. Marami na tayong napagdaanan, Diego, sabi ni Dr. Zamora. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Mula sa isang maliit na pag-asa sa ospital hanggang sa pagtatatag ng bahay ng pangarap. Sino ang mag-aakala na ang isang lumang kwaderno ay magbabago ng maraming buhay? Ngumiti si Diego at hinalikan ang lumang kwaderno. Sabi po ni Lola Corazon, "Doc, ang bawat puso ay may kakayahang gumaling. Ang pamana ng puso ay hindi lamang isang libro. Ito po ay isang alaala ng kanyang pagmamahal, ng kanyang paniniwala na ang bawat bata ay mahalaga at ang bawat puso ay may karapatan sa liwanag. At ngayon, ikaw na ang nagpapatuloy ng pamanang iyon," sabi ni Dr. Zamora. Ang medisina ay hindi na lamang nakikita bilang isang malamig na siyensya. Ito ay naging isang sining ng pagiging tao, isang sining ng pagmamahal. Ikaw at ang pamana ng puso ang nagturo sa aming lahat na ang pag-asa ay hindi nawawala, kundi naghihintay lang ng tamang puso na magpapagising dito. Inabot ni Diego ang kwaderno kay Dr. Zamora. Para po sa inyo ito, Doc. Para sa ating lahat. Para sa mga susunod na henerasyon. Para hindi nila makalimutan na ang pinakamabisang gamot ay ang pagmamahal. Ang araw ay tuluyang lumubog at ang mga bituin ay nagsimulang suminag sa kalangitan ng tondo. Ang bahay ng pangarap ay sumisikat sa dilim, isang ilaw ng pag-asa na hindi mamamatay. Sa hinaharap, patuloy na magbabago ang medisina. Ang mga bagong teknolohiya at kaalaman ay darating, ngunit ang pamana ng puso, ang aral ni Lola Corazon, ang diwa ng pagmamahal at pag-unawa ay mananatili. Ito ay isang paalala na sa bawat puso, gaano man ito nasira, mayroong isang liwanag na naghihintay na muling sindihan. At sa mundo kung saan ang agham at puso ay magtatagpo, walang bata ang magiging walang pag-asa, at ang bawat puso ay makakatagpo ng kanyang sariling, maliwanag na hinaharap. Ang diwang ito ay patuloy na maglalayag sa bawat ngiti, sa bawat hakbang, sa bawat salita, na nagpapatunay na ang pagmamahal ay ang pinakamalaking himala sa lahat.